Natapos ang ating last chapter sa Dandaden, kung saan pinatigil ni Seiko ang exorcism, dahil ayaw ni Gigi na patayin nila ang Evil Eye at nais din niyang tuparin ang pangako nito sa kanya. Naghanap naman ng part-time job si Momo upang mapagawa ang kanilang bahay, ngunit bigla siyang nahiya nung nakita niya si Okaron na nasa loob ng kanilang restaurant. Ngayon, atin nang simulang talakayin ang susunod na chapter ng Dandaden, at ito ay ang chapter 55 at 56. Nagsimula ang chapter, kung saan naiinis si Momo sa kanyang dalawang kaklase at sinabi, na mga salbahi kayo. Pagsisisihan niyo ito, mga walang hiya. Ang tatlo ay nasa labas na ng restaurant, habang patuloy na inaasar ng dalawa si Momo, at kinuhanan din nila daw ito ng litrato. Sinambit ni Momo, na sinabi niyo na ang trabaho ay sa isang matinong restaurant, habang sinabi ni Kay, na ano naman. Isa kang katulong at napaka-cute mo. Sinaad ni Momo, na pumunta lang ba kayo para asarin ako dito? Umalis na kayo dito, ngayon din. Agad namang nagpaalam ang mga kaibigan ni Momo, habang sinabi ni Okaron sa kanila, na magpapaiwan muna ako dito. Nagbulungan ang dalawa at pagkatapos ay umalis na silang agad. Nang wala na ang dalawa ay sinabihan ni Momo si Okaron, na kailangan munang umuwi Okaron, ngayon din. Si Gigi ay naghihintay sa'yo. Sinabi ni Okaron, na pasensya na sa pang-aabala habang nasa trabaho ka, habang sinambit ni Momo, na dapat lang, huwag ka nang babalik dito. Tinanong ni Okaron kung hanggang anong oras si Momo dito, habang sinabi ni Momo na hanggang 10 o'clock. Sinaad ni Okaron, na kung ganon ay mananatili ako dito hanggang sa matapos ka. Sinabi ni Momo, na hindi, sinabi ko na sayo na umalis ka na, at napakalamig dito, baka magkasakit ka pa. Sinambit ni Okaron, na napakadelikado para sa isang babae na umuwi ng mag-isa sa gabi. Sinaad ni Momo, na malakas ako kaya magiging okay lang ako, habang sinabi ni Okaron, na sige naiintindihan ko. Umalis na si Okaron at sinabihan siya ni Momo, na mag-ingat ka. Pagkatapos makaalis ni Okaron, ay nagpatuloy na sa pagtatrabaho si Momo. Pagpatak ng 10 o'clock ay nagpaalam na si Momo sa kanyang mga kasama at sinabi, na pasensya na sa lahat ng gulo na nagawa ko, habang sinabihan siya na napakahusay mo ngayong araw Momo, magkikita pa tayong muli, okay. Sinabi ni Momo, na oo, aalis na ako ha, habang sinaad ng kanyang kasama, na mag-ingat ka. Nang makalabas na si Momo ng gusali, ay agad na itong nagtungo pa uwi sa kanilang bahay. Bigla namang nagpakita sa kanyang harapan si Okaron, na labis niyang ikinagulat. Sinabi ni Okaron, na Miss Ayase, tapos ka na bang magtrabaho, habang sinambit ni Momo, na teka lang, hindi ka umuwi. Sinaad ni Okaron, na hindi ko kayang iwan ang isang babae ng ganitong oras. Ngayon, umuwi na tayo kaagad. Bigla namang hinawakan ni Momo ang kamay ni Okaron at sinabi, na napakalamig. Hindi naman inasahan ni Okaron ang ginawa ni Momo na labis na ikinapulan ng kanilang mga pisngi. Inilipat ang scene sa bahay ni Seiko, kung saan patuloy na nagte-training si Gigi kasama si Manjiro. Hindi magawang maitulak ni Manjiro si Gigi, na labis niyang ikinahanga habang sinabi ni Seiko, na magaling. Natutunan mo ito ng mabilis. Manjiro, maghanda ka ng mainit na tubig. Gigi, manatili ka lang ng nakaganyan. Susubukan natin ang soy sauce. Nagulat naman si Gigi sa nais ni Seiko, habang sinabi ni Manjiro, na Master, hindi ba masyadong maaga para dito? Sinambit ni Seiko, na imaginein mo, Gigi, parang may usok na lumalabas sa bawat butas ng balat mo. Magiging okay lang ang lahat, at magtiwala ka sa sarili mo. Agad na nag-focus si Gigi, habang sinabi ni Seiko, na ngayon, magsisimula na tayo. Nilagyan ni Seiko ng soy sauce si Gigi sa kanyang kamay, habang ang binata ay pilit na pinipigilang makawala ang evil eye sa kanyang katawan. Matagumpay na nagawa ni Gigi ito, at humiga siya dahil sa kapaguran. Sinabi ni Manjiro, na napakagaling. Posible ba talaga itong mangyari? Sinambit ni Gigi, na ang lahat ng aking lakas ay naubos dito, habang sinaad ni Seiko, na isa kang tunay na henyo, alam mo ba? Pero panatilihin mong alerto ka, baka kaya mo na ang likidong nasa room temperature, pero ang malamig na likido, ay hindi mo pa din kaya. Mabuti na lang at alam nating kaya mong pigilan ito, mukhang makakabalik ka na sa normal na buhay.
Nakauwi na si Okaron at Momo, habang sinabi ni Seiko, na bakit ngayon ka lang, alam mo ba kung anong oras na? Sinambit ni Momo, na nagtrabaho ako, habang sinabi ni Seiko, na ano? Ito ang unang beses na narinig kong nagtrabaho ka. Sinaad ni Momo, na ano naman? Nanlalamig ako. Akin na itong mainit na tubig, kung okay lang. Sabay namang tumakbo sina Gigi at Shiratori upang lapitan si Momo. Sinabi ni Gigi, na Momo, napakagaling ko, habang sinaad ni Shiratori, na anong ginagawa nyo habang magkasama kayo ng ganitong oras. Bigla namang nabunggo ni Gigi si Shiratori, at ito ay may hawak na inuming malamig. Ang iniinom ni Shiratori ay natapon sa mukha ni Gigi na napansin ng lahat, at agad silang kumuha ng mainit na tubig upang ibuhos kay Gigi. Agad na nag-transform si Gigi sa pagiging Evil Eye, at ginamit niya ang kanyang cursed house upang hindi siya mabuhusan ng mainit na tubig. Bigla namang naglakad ang Evil Eye papalapit kay Momo, at ito ay pumasok sa loob ng cursed house habang ang kanyang dalawang kamay ay naipit sa labas. Pinagsusuntok ni Okaron ang cursed house habang sinasabihan niya ang Evil Eye na tumigil ka. Ako na lang ang harapin mo. Agad namang kumuha ng ward against evil si Seiko upang idikit ito sa kanya, ngunit mabilis na inatake ng Evil Eye si Seiko at tumalsik ito palayo. Hinawakan ng Evil Eye ang damit ni Momo at aakmang susuntukan ito, habang si Okaron ay unti-unting nagbabago ng anyo patungo sa yokai, at pilit na kinukuha ang atensyon ni Gigi. Pinunit ng Evil Eye ang damit ni Momo, at sabay na nagpakawala ito ng suntok. Agad namang ginamit ni Momo ang kanyang psychic power, upang pigilan at itulak si Gigi palayo. Pinaliit ng Evil Eye ang cursed house upang maglapit silang dalawa, at sinakal niya si Momo sa leeg. Bigla namang may ibinuhos na tubig si Momo na nanggaling sa kanyang bibig patungo sa mukha ng Evil Eye. Hindi inasahan ng lahat ang ginawa ni Momo, habang nakita ni Okaron ang thermos sa kanyang tabi at naalala, na uminom ng mainit na tubig si Momo. Sinabi ni Momo, na muntikan na ako. Salamat sa Diyos at hindi ko ito linunok. Pagkatapos mabuhusan ng mainit na tubig ng Evil Eye, ay agad na bumalik sa normal si Gigi at labis itong nabahala nang makita niya na nasa harapan siya ni Momo habang hawak-hawak niya ang leeg nito. Agad na humingi ng tawad si Gigi kay Momo, at hindi din ito makapaniwala na nagawa niya ang ganoong bagay. Sinambit ni Momo, na okay lang yon, habang mabilis na kumilos si Okaron upang mamagitan sa kanila, at itinulak din niya palayo si Gigi. Sinaad ni Okaron, na Miss Ayase, okay ka lang ba? Nakakahinga ka ba? Sinabi ni Momo, na okay lamang ako, at hindi naman ito malaking bagay. Nakita mo ba ang ginawa kong nakakamanghang kilos? Sinambit ni Okaron, na hindi ito ang tamang oras para magbiro, habang kumuha naman ng tuwalya si Seiko upang panasan ang mukha ni Gigi. Sinaad ni Seiko, na hindi mo ito kasalanan. Huwag kang mabahala, at okay lamang ang lahat. Habang nagpupuna si Gigi, ay pinagmamasdan niya sina Okaron at Momo, kung saan ibinigay ni Okaron ang kanyang damit kay Momo. Pagkatapos ng nangyari ay nagpahinga na ang lahat. Si Momo at Shiratori ay muling magkasama sa kwarto. Sinabi ni Shiratori, na patawad, habang sinaad ni Momo, na para saan. Hindi mo naman ito ginusto, hindi ba? Ang mga ganitong bagay ay nangyayari talaga. Sinabi ni Shiratori, na pasensya na talaga, hindi na ito mauulit at magiging maingat na ako, habang sinambit ni Momo, na tumigil ka na. Matulog ka na lang, at naiirita na ako sayo. Inilipat naman ang scene sa kwarto ni Okaron at Gigi, kung saan hindi nagpapansinan ang dalawa. Bigla namang pinagmasdan ni Okaron ang kanyang palad, at dahan-dahan niya itong isinara. Kinabukasan, ipinakita ang dairy farm kung saan nagtatrabaho si Penny Winnie. Sinabi ng kanyang kasamahan sa kanya, na Mr. Penny, may kaibigan ka na nais kang makita. Sinambit ni Penny, na kaibigan na gusto akong makita. Nakakagulat naman yan. Ang kaibigan na tinutukoy niya ay si Okaron, kung saan ito ay nagulat nang makita niya si Mr. Shrimp. Sinabi ni Penny, na ikaw pala Okaron, habang sinaad ng ating bida, na bakit ganyan ang hitsura mo. Sinambit ni Penny, na ganito talaga ako kapag nasa Earth, habang napahanga naman sa kanya si Okaron. Nagsulat si Okaron habang sinasabi, na totoo pala na ang mga alien ay nagpapanggap bilang tao, upang makahalubilo. Kung ganoon, gaano kaya karami ang mga alien sa aming mundo? Sinabi ni Penny, na hindi ko alam.
Ano ang maitutulong ko sa'yo, young Master Ocaron? Sinaad ni Ocaron na pasensya na. Mayroon talaga akong pabor na hihingin sa'yo, Mr. Shrimp. Lumuhad si Ocaron sa kanyang harapan at sinabi, na pakiusap, gawin mo akong estudyante mo. Turuan mo ako kung paano sumuntok. Nagmamakaawa ako. Sinabi ni Pini, na ayoko, habang sinambit ni Ocaron, na bakit naman. Sinaad ni Pini, na dahil ang pagiging bayolente ay mali. May ba ako, pwede bang kunin mo ang mga sakong to at ilipat doon? Huwag ka nang mag-isip pa at gawin mo na lang to. Sinabi ni Ocaron na kung tutulungan ba kita ay gagawin mo akong apprentice, habang sinambit ni Pini na hindi. Sinaad ni Ocaron na bakit. Pagkatapos ng ilang oras ay umalis na si Ocaron at ito ay pagod na pagod. Sinabi ng ating bida sa kanyang sarili na hindi ako susuko. Bukas ay kukumbinsihin ko siyang muli upang turuan akong sumuntok. Nang makauwi na si Ocaron sa bahay ni Seiko, ay sinabihan siya nito na bakit ngayon ka lang apat ang mata. Nagkaroon ka na din ba ng part-time job? Hindi naman alam ni Ocaron kung sasabihin niyang oo o hindi, habang sinambit ni Seiko na bilasan muna at kumain ka na dito. Hindi ako makakapaghugas ng plato kapag hindi ka patapos. Tinignan naman ni Gigi si Ocaron, ngunit hindi pa din nagpansinan ang dalawa. Sinabi ni Manjiro na hindi ito pwedeng magpatuloy. Napigilan natin ito kahit papaano dahil sa mabilis na pagkilos ni Miss Momo, salamat sa kanya. Pero hindi na yon muling gagana. Ang ibig sabihin ko, ay ang mamuhay kasama ang evil spirit ay kakaibang bagay. Tawagin nating muli ang Hayashi performers. Kung ayaw mong gawin ang ritual prayer master, ay ako na lang, sumasang-ayon ka ba? Tatawagan ko na sila. Sinabi ni Seiko, na Manjiro, hindi ko kayang gawin yan. Bilang isang nakatatanda, kung maaari lang nakunin mo ang lahat ng hirap na dinadanas ng iyong mga anak, at sabihan sila na gawin lang nila ang gusto nila. Sinabi ni Manjiro, na responsibilidad din ng mga nakatatanda, na ipakita sa kanila ang tunay na realidad. Humahanga ako sa tapang na mayroon si Gigi. Pero ang hindi pwede, ay hindi maaari. Nakakalungkot. Inilipat naman ang scene kay Ocaron, kung saan ito ay nasa labas ng bahay at nagte-training ng mag-isa. Siya ay nagbabasa ng libro upang matutong sumuntok, habang nagtanong si Turbocat, na anong klaseng sayaw yan. Sinambit ni Ocaron, na hindi ako nagsasayaw, habang sinaad ni Turbocat, na isang lampang walang hiya. Sinabi ni Ocaron, na lubayan mo ako, habang sinambit ni Turbocat, na pakinggan mo ako. Sinusubukan mo bang matutong sumuntok? Sinaad ni Ocaron, na dahil gusto kong patibayin ang aking sarili, halata naman 'di ba? Sinabi ni Turbocat, na patibayin ang iyong sarili at pagkatapos. May tao ba na gusto mong tapusin? Sinambit ni Ocaron, na lagi na lang akong naiinis sa aking sarili sa lahat ng oras. Gusto kong higaitan ng evil eye at paliparin siya. Sinabi ni Turbocat, na kung ganoon, ay nais mong matuto kung paano magbato ng suntok. O gusto mong palakasin ang iyong sarili. Sinambit ni Ocaron, na pareho lang yon. Gusto kong matutong sumuntok upang lumakas ako. Sinabi ni Turbocat, na hindi, magkaibang bagay yon. Hindi porket marunong kang magbato ng suntok ay malakas ka na. Ang evil eye ay higit na mas malakas at magaling sayo. Ang bilis din niya ay kahanga-hanga. Kaya din niyang makipagsabayan sa aking lakas. Sinambit ni Ocaron, na ano? Kung ganoon ay ano ang gagawin ko? Sinabi ni Turbocat, na nakakalimutan mo na ata kung kanino ang kapangyarihan na ginagamit mo, Mangmang. Tatanungin kitang muli, gusto mo bang matuto kung paano sumuntok, o gusto mong maging malakas? Sinaad ni Ocaron, na gusto kong lumakas, habang sinabi ni Turbocat, na kung ganoon, ay sumama ka sa akin, sira ulo. Si Ocaron at Turbocat ay sabay na naglakad palabas ng bahay, habang nakita sila ni Shiratori at sinundan sila. Dito na natatapos ang chapter 55 at 56 ng Dandadan. Paki-like and follow naman po ng ating Facebook page, nasa description po yung link. Muli huwag kalimutang mag-like, comment, share at subscribe sa ating channel. Salamat.